una sa lahat. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Huli si Harry Roque nag-post ng patunay na hindi totoong inaresto siya sa The Netherlands. Zaldi versus Sandro. Zaldico, dinamay na rin si Congressman Sandro Marcos sa manoy budget insertions. Buwelta agad ng presidential son, hindi ito revelasyon kundi destabilisasyon. Wala kaming tinatago, Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio pumarap sa ICI at pinabulaan ng sangkot sila sa flood control scam. Pumutok ang balibalitang naaresto na sa Amsterdam sa The Netherlands si Harry Roque pero agad yang tinanggi ng dating presidential spokesperson. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong sabi ni Attorney Roque? Jiggy, nag-post nga ito sa Facebook si Attorney Harry Roque pasado alas 4:30 ngayong hapon. Ang sabi niya, walang katotohanan ang mga chismis na naaresto na siya. Ipinakita pa niya ang isang plane ticket niyang papuntang Vienna, Austria. Bago ang post na yan ni Attorney Roque, sinabi ni Senator Amy Marcos na budget sponsor ng Department of Foreign Affairs na bine-verify na ng ahensya ang ulat ng pagkakaaresto umano kay Roque. Ang DOJ naman ay wala pa raw natatanggap na opisyal na komunikasyon tungkol dito. Gigi? Camille, ngayon kinansela na ng korte ang passport ni Attorney Roque. Nabanggit ba niya kung paano siya makakapagpalipat-lipat ng ibang mga lugar dyan? Jiggy, ang sinasabi nga ng Department of Justice ay hindi talaga dapat makabiyahe itong si Roque dahil nga sa kawalan ng travel documentation dahil hindi na nga valid yung passport niya. So ang sabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ay posibleng mangyari dyan ay pwede siyang i-detain ng mga immigration authorities dahil nga sa kawalan ng proper na travel document. Ang iginigiit naman ni Attorney Harry Roque ay hindi raw pinalpa itong desisyon ng korte na kanselahin yung kanyang pasaporte. At kaya naman maghahain daw siya ng motion for reconsideration. Kumpiyansa rin si Roque na igagalang ng The Netherlands ang kanyang asylum application. Nanawagan naman siya sa kanyang mga taga-suporta na ipagdasal siya. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Roque. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas na ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng paggigipit sa akin? Jiggy, nanindigan naman ang DOJ na final at executory na itong kanselasyon ng pasaporte nga ni Roque. At bukod kay Roque, kanselado na rin ang passport ni Cassandra Leong na huling natunton sa Japan. Gaya ni Roque, si Ong ay nakaharap din sa kasong qualified human trafficking na may kinalaman sa illegal na pogo. Meron na ring red notice Interpol laban kay Ong. Nakabinbin naman ang request ng ating gobyerno para ilagay na rin sa red notice si Roque. Gigi? At may reaction ba si Attorney Roque dito sa pabuya para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Leong? Gigi, ang abogado na tumatayo kay Cassandra Leong ay si Attorney Ferdinand Topacio at ang sabi niya, diversionary tactic lang ang pag-aalok ng pabuya ng DOJ. Sabi naman ng DOJ, nag-alok sila ng pabuya para nga maiharap na itong si Ong sa korte at umusad na ang kaso laban sa kanya. Noong Mayo pa, naglabas ng arrest warrant ang Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles, Pampanga laban kina Roque at Ong. Para yan sa kasong human trafficking, kaugnay nga yan ng Lucky South 99 na sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Aprobado na rin ng korte ang whole departure order laban sa dalawa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan po ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Idinawit na rin ni Zaldico sa issue ng budget insertion si House Majority Leader Sandro Marcos. Mahigit 50 billion pesos daw ang siningit na pondo ng presidential son.
Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, base sa salaysay ni Zaldico, kailan daw nangyari itong budget insertion ni Sandro Marcos? Jiggy, nagsimula raw nga yan noon pang 2023 dito sa bagong video statement ni Zaldico. No? Ngayong umaga, sinabi niyang hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasingit ng pondo sa national budget, kundi pati rin po yung kanyang anak na si Congressman Sandro. Base nga doon sa mga inilabas na dokumento ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano yung budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito sa higit 20 billion pesos pagsapit nga ng 2024 at ngayong taon, meron pang higit 20 billion pesos na insertion pa raw yung anak ng Pangulo. At ayon pa nga kay Ko ay nagalit daw itong si Congressman Sandro nang magkulang ng 8 billion pesos ang budget. Pakinggan natin itong pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. At Marian, anong sagot ni Congressman Sandro Marcos dito sa paratang ni Zaldico? Yes, Jiggy, mariin ngang itinanggi ni Congressman Sandro yung aniyay malapantasyang mga pahayag ni Ko. Tinawag pa niya si Zaldico bilang bagong koronang kampyon ng mga DDS. Sana raw ay mabatid ng publiko na ginagawa lang daw ito ni Ko para pabagsakin ang gobyerno. Nakikisawsaw daw itong si Ko sa politika para takasan yung mga kaso. At may impormasyon daw na may kasunduan na raw si Ko sa mga grupong makikinabang sa destabilisasyon. Jiggy. At sinabi rin ni Zaldico na nakausap niya ang Pangulo tungkol sa mga budget insertion. Ano raw ang kanilang napag-usapan? Yes, Jiggy, no? Sumulat nga raw itong si Ko kay PBBM itong February 2025, kaugnay nga doon sa 100 billion peso na insertion ng Pangulo doon sa BICAM para sa 2025 budget. At nitong Marso, nakapulong daw mismo ni Ko ang Pangulo sa Aguado sa Malacanang. Katunayan si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz pa umano yung nag-ayos ng kanilang meeting. At imbes daw na itanggi nga o linawin ni PBBM yung tungkol doon sa 100 billion peso insertion, pinagsabihan pa raw sila ni dating Speaker Martin Romualdez na wag makialam. Narito ang pahayag ni Zaldico. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Jiggy, wala pa nga bagong pahayag ang palasyo sa bagong video ni Ko, pero kahapon hinamon ng Pangulo itong dating kongresista na umuwi sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulit ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa iba pang balita, tiniyak ng DOJ na hindi makakaapekto sa integridad ng investigasyon sa flood control scam ang aligasyong bagman ni Pangulong Bongbong Marcos, si Undersecretary Jojo Cadiz. Nag-ugat ang aligasyon sa video na nilabas si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Ko, sinabihan daw siya ni Cadiz na nagalit ang Pangulo dahil sa mga nawawalang remittance. Si Cadiz ay isang Ilocano na matagal na umanong may ugnayan sa pamilya Marcos. Wala pang reaksyon si Cadiz sa akusasyon ni Ko. Paglilinaw ng DOJ, walang ginagampan ng papel si Cadiz sa flood control investigation. Nananatili pa rin siyang undersecretary pero naka-leave mula November 22 hanggang 28. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end, di ba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng presidente, di ba? Where the evidence will lead. Susunod, ICI pumayag na huwag i-livestream ang pagharap ng dalawang kongresista. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Susuko na sa mga otoridad ang tatlo sa mga akusado sa flood control scam na nasa ibang bansa. Kabilang dyan ang Division Chief ng DPWH Mimaropa na si Montrexis Tamayo na pinaniniwalaang nasa Jordan. Ang President at Chairman of the Board ng SunWest
na si Aderma Angeli Alcazar na pinaniniwalaang nasa New Zealand at ang treasurer ng SunWest na si Cesar Buenaventura na pinaniniwalaang nasa New York sa Amerika. Ayon sa DILG, nakikipag-ugnayan na sa ating embahada ang tatlo. Samantala, nakakulong na ang 7 sa mga naunang inaresto dito sa Pilipinas, habang ang isa naman ay nakalaya matapos makapagpiyansa. Save for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily. Nanindigang hindi tumanggap ng kickback sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio mula sa flood control projects. Sinabi nila yan sa pagharap nila sa executive session ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit sa isang executive session umarap ang dalawang congressman? Hindi ba dapat ay naka-livestream na ito? Alam mo, Jiggy, hinihintay nga rin namin yan dahil ngayong araw na ito sana yung first day na magkaroon ng live streaming dito sa ICI. Pero alam mo kanina, kinukwento sa amin ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na sumulat siya dito sa ICI mga 2 linggo na nakakaraan kung kailan hindi pa nabubuo itong guidelines para sa live streaming. At inalok naman daw siya ng ICI kung gusto niyang executive session na lamang ito at umuon naman siya dito. Ito namang si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio ay talagang nag-request daw ng executive session dahil baka raw may masabi siya mga impormasyon na baka hindi ito dapat maisa publiko. Pinayagan naman ito ng ICI dahil may legal na basehan naman daw ito. Nauna nang sinabi ng ICI, Jiggy, na pwedeng mag-request ng executive session kung ang impormasyong ibibigay ng mga resource persons dito ay maaaring maging risk o maging banta sa ating national security. Jiggy. At bukod sa pagtanggi, ano pa mga sinabi nila, ano pa mga detalyeng binigay nitong dalawang congressman? Alam mo, Jiggy, kinukwento sa atin kanina ni Congressman Atayde na sumulat nga siya dito sa ICI para voluntaryong magbigay ng testimonya at malinis ang kanilang pangalan. Kung matatandaan natin, kasama itong si Atayde at si Asistio sa mga nabanggit na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre, kung saan sinabing tumatanggap itong mga ito na hindi bababa sa 20 o hanggang around 25% na kickback mula doon sa flood control projects. Siyempre, dininay ito ng dalawang mambabatas. At medyo naging emosyonal din itong si Congressman Arjo na mabanggit o na madawit kasi yung kanyang amang si Art na sinasabing tumatanggap din ng kickback mula sa flood control projects. Pakinggan natin ang sinabi ni Congressman Arjo. It's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, ibigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Jiggy, itong si Congressman Asistio naman, kinukwento niya rin sa atin kanina na una niyang nakilala itong si Curly Diskaya sa isang awarding ceremony sa Camp Aguinaldo bandang Nobyembre din noong nakaraang taon. Pero pagkatapos noon, wala na silang ugnayan nitong mag-asawang kontraktor. At sinabi rin sa atin ni Congressman Asistio na handa siyang makapagbigay ng mga karagdagan pang mga dokumento ngayong darating na Biyernes. At itong mga dokumentong ito may kinalaman doon sa pagbabudget para doon sa mga projects doon sa kanyang distrito. Pakinggan natin ito. Wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Dininay po natin at paulit-ulit po nating i-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga projects sa ating distrito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yun ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig City. Susunod, Vice President Sara Duterte handa raw palitan si Pangulong Bongbong Marcos kung kakailanganin. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Kung dati no comment, ngayon diretsang sinabi ni VP Sara Duterte na handa siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos kung kakailanganin. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ang pagkakaiba ng mga payag ni VP Sara nung linggo at ngayong araw?
Jiggy, noong linggo nang tanungin natin si VP Sara kung handa siyang maging Pangulo, ang sabi niya ayaw niya sumagot dahil baka magkagulo. Pero kanina muling natanong si VP Sara sa isang event dito sa Davao City and this time ang sabi niya alam niya ang kanyang mandato bilang Vice Presidente. Alam din daw niya na siya ang nasa first line of succession at handa siyang gampanan ito. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Bril, may reaksyon na ba si VP Sara sa pagkakansela ng passport ni Attorney Roque at ano pa ang pahayag niya sa ibang mga issue? Jiggy, higit sa passport, mas inaalala raw ni VP Sara ang kalusugan ni Attorney Harry Roque. Alam daw kasi niya na may mga problema ito sa kalusugan at dumadaan na rin sa ilang medical procedures. Nagkomento rin ang Vice Presidente sa pagdawit ni Zaldico kay Congressman Sandro Marcos sa budget insertions. Naniniwala raw siya sa aligasyon at lahat naman daw ng ebidensya ay nasa budget mismo. Jiggy, hiningan din ng media ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo tungkol kay Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot naman ni PBBM, and I quote, "The lady on TV is not my sister." Narito ang reaksyon ni VP Sara. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Sa ibang balita, nanindigan ng AFP na walang mangyayaring civilian-military junta. Giit ng sandatang lakas, nasa konstitusyon ng kanilang katapatan. Nananatili raw silang non-partisan at walang pinapanigan. Kahapon, nang isiwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may mga retiradong militar na nagalok umano sa kanyang sumali sa planadong civilian-military junta, pero hindi raw niya ito pinansin. Sa ilalim ng civilian-military junta, patatalsikin ang Pangulo at Vice Presidente, bubuwagin ang legislatibo at bubuo ng isang caretaker government. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede pong nating i-restart. The AFP will never subscribe to any reset plot, and our Constitution has no cheat codes. No? Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.